Lagi kong nababasa o naririnig itong sinasabi ng mga DDS vloggers at saka supporters tungkol sa former president. Sinasabi nila na siya raw ang naging pinakamagaling at pinakamatalinong naging presidente ng bansang Pilipinas. Okay, lahat naman ay may kanya-kanyang pananaw, ano? So, yan nga, lagi natin itong naririnig. Magbigay nga tayo ng personal na komento natin o pananaw ukol dito, ano? Okay. Ito. So, ang ibig sabihin pala, talagang napakagaling niya kaya yan talagang hindi sila bumibitiw sa kanya hanggang sa ngayon na nasa loob na siya ng piitan. Okay, ito yung personal na pananaw natin, ano, sa panahon ni President Duterte. Sinasabing marami yung mga nagawang proyekto. Okay. Ngayon, ito, hindi yun totoo. Kasi bago pa maging president itong si former President Duterte, ongoing na yung mga iba't ibang bagay, ano? Ongoing na yung mga maraming proyekto. In fact, marami akong nakitang mga proyekto na ginagawa na noon sa panahon ni President Noynoy. Pagkatapos, natapos noong panahon ni Duterte, then yung credit napunta sa kay President Duterte. Tingnan niyo yung mga project yan kung saan, kung kailan nagsimula. At i-research din natin kung kailan nagsimula yung build program. Okay? In fact, mayroon pa yung noon, yung private public, kalimutan ko na yung ano. So in other words, dyan, no? Kaya pag sa pagalingan in terms of maraming mga project, sa palagay ko, hindi siya yung talagang gumawa nito. Okay? Pagkatapos, siyempre, sinasabi pa ng mga magaling nga na presidente dahil ito nga maraming project na nagawa. Ngunit isipan naman natin noong umalis si o kaya noong nag-stop yung presidency ni Himi rest in peace ni former President Noynoy. Then ang utang natin is 6 trillion lang. Pagkatapos nung natapos si President Duterte, it is something like 13 trillion. So it's more than one half. Siyempre, talagang marami talagang magawa. So imagine, yung utang ay more than yung natin, yung national budget for a year. So talagang grabe yung grabe talaga yung financial resources na inutang para sa mga ito. Okay, ito pa isang nakikita natin na ito raw ang isang dahilan kung bakit magaling si President Duterte dahil naging tahimik daw ang bansa. Sa palagay ko, in a certain degree, medyo tumahimik dahil maraming mga natatakot dahil yun nga, maraming pinapatay,
Now, if you are a good leader, okay ba yan na i-impose mo ang discipline at the expense na maraming mga namamatay na Pilipino na kahit walang kasalanan. Okay, parang ganun lang. Ngayon, in that case, mahal mo ba ang bayan na para kang Hitler na walang walang concern sa buhay ng tao? At saka ito pa, no, kung successful yung war on drug ng nitong former president, sana wala nang drugs dito sa Pilipinas. Ngunit mayroon pa. So in other words, nung kanyang panahonan, talagang existing yung drugs sa problem. Kaya lang siguro hindi tinututukan ng media. Okay. Hindi ako naniwala na doon sa sinasabing sa panahon ni Kwan bumalik uli ang drugs. Hindi bumalik sa aking pananaw. Nandyan lang yan. Ngayon, sa panahon ni President Marcos, kwan lang, expose, open yung mga balita tungkol sa mga ganitong bagay. Kaya, sasabi na talagang during the time of Duterte, hindi rin talaga nag-stop yung drugs, ano? Okay. Pagkatapos, sinasabi nga, magaling na presidente. Ngunit, tignan natin, ano? Magaling na presidente ba yung na cuts mo kasanya bunganga ay yung patayin kita, estupido, tadyakin kita, sipain kita, etc. Hindi magandang kwan, ano. So, imagine, pati Diyos ay kanyang tinatawag na estupido. Ay nako, talagang grabe talaga, no? Para sa akin, wag mong tawaging estupido ang Diyos. In fact, wag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa hindi magandang bagay. Yun ang pananaw ko, ano? Okay. Ngayon, yan, magaling ba siya? Na ginagawa na yon yung sipain kita, estupido ka, patayin kita, etc. Sa palagay ko, ang isang magaling na leader ay yung kwan lang, ano, kinukuha niya yung mga bagay-bagay through diplomatic means. Yung kwan lang, chill-chill lang, hinay-hinay lang, ano. Okay. Pagkatapos ito pa yung isa ang nakikita ko, ano, na talagang nagpapakita na hindi siya magaling na presidente. Why? Kung magaling na presidente yan, sana hindi siya makakasuhan. Ngayon, bakit siya makakasuhan? Dahil, ano, talagang mayroon siyang kasalanan. So, kung ikaw ay magaling na leader, then, sabihin na natin mayroon kang kaunting kasalanan, but then, yun, ano, ginawa mo yun for the good of the people, siguro, medyo ma-absuelto ka. Ngunit sa mga nakikita natin, hindi ganon. Talagang ginawa niya yon for, sabi nga, para sa kanilang pamilya dahil kunan nila yung mga ibang drug lords. Ito kay Trillanes, ano? Para ma-monopolize nila ang drugs operation dito sa Pilipinas. Actually, hindi natin ibinuto si PBBM dahil hindi tayo naniniwala doon sinasabing Talyano gold. Hindi din natin na ibinuto itong Vice President. Ngunit sa nakikita natin
na nagbakbakan ang dalawa, it is just right and proper na dapat paggaguluhin ng Vice President yung President para magiging maayos ang pamamalakad dito sa Pilipinas. So, ganun lang. So, muli, thank you sa na-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.